Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Libra, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, yung subscriber cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ano mga magaganap sa natitirang araw ng September 2024 sa'yo? This is, maraming salamat pala sa mga nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Libra ko na mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Pakiusap lang sa mga magpapa-personal reading, yung mga i-spam yung message nyo, no? Para lang sa session, pakiadla lang po muna ako sa Facebook para po hindi ma-spam kasi yung message nyo. Kasi ang dami pong nasa spam. Hindi ko po binubuksan pag nasa spam kasi delikado po. Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin isipan. Pag di nagpit, huwag ipilit. Tingnan natin sa'yo. Uy, may dito unit. Kailangan mo daw ngayon ng self-care, no? Sinasabi dito, kailangan mo daw ng self-care. Nahandun yung may sinasabing dumidepende. Sa ngayon, may nakikita ako na parang nagkakaroon na ng bagong sigla or may sitwasyon ka na nahandun na yung energy mo, no? Sa sitwasyon na yun. So, nakita ko, maaring iba dito, they find a person na pang forever nila, or trabaho man yan, or lovers man yan, na handun na yung situation na nakakampante na sila doon, and they want a forever dito sa tao na to, or sa sitwasyon na yun. So, nakita ko dito, no? Yes, may mga sweet love, yan, nakakaranas ka na ng mga happiness inside mo, no? So, nakikita ko dito, inside the heart. Kaya ngayon, para nakita ko yung energy mo, nagiging okay naman sa ibang aspeto ng buhay mo, no? Pero tingnan pa rin natin. We have the lily. Tama nga. Sabihin, yung iba sa inyo, handito na yung you are peace, no? Peace, may peace na kayo. Handito na yun yung may mga pinaniniwalaan at naniniwala na rin kayo sa sarili nyo. Handito na rin yung maturity. Siyempre, the more experience na nararanasan mo, nagiging matured ka dito, no? Sa nakita ko dito. Iba dito, hindi ko alam kung someone retirement ako nakikita, ikaw, or malapit sa puso mo, or may mga sitwasyon ka na binitiwan mo na, no, sa nakita ko dito, at kumaga nahado na yung sitwasyon na nag-mature ka na kailangan nang i-accept at i-let go yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga mag-work sa'yo anymore, no? So, nandito na rin yung pagbabago and transformation sa'yo, nagkakaroon na ng kaliwanagan na mga enlightenment sa iba sa inyo, no? And we have the 3. Yes, there's an enlightenment nga. There's a growth na nangyayari sa buhay mo. Ang laki na pinagbago sa'yo at unti-unti ka nang mamumulaklak, bubunga, something ganun, or hindi na nagiging greeny. Hindi naman ibang greeny ang nasa isip nyo, hindi yun. Yung sumisibol ka ng muli. Yan. Siyempre dito na rin bumabalik na yung sigla mo, or may tao dito na nakapagbibigay, o may sitwasyon sa buhay mo na nakapagbibigay na sa iyo na sigla, bumalik na rin yung dating sigla mo, yung saya mo. Yes, there's a good karma. Maaring there's a communication, or may mga ginawa ka sa nakaraan na may good karmang darating sa buhay mo. Yan. Tingnan natin iba. Wow, ang gaganda ng card mo, di ba? Meron na talagang nandito yung gift ni universe at ni Lord para sa iyo, no? Ibinigay na niya sa iyo, no? Yung may mga happiness na, yan, may mga I don't know why, pero marang may pambobola or may mambobola sa iyo, or hindi man ganoon, is makakaramdam ka ng special treatment galing sa ibang tao, at ikaw din ganun din, no? Ang nakikita ko dito. Ayun, you have a charming personality rin, at siguro meron na rin tao na nakapagbibigay sa iyo talaga ng inspirations in life, ganyan. Maaaring makareceive ka or magbibigay ka ng flowers from someone, ng regalo. Maaaring iba sa inyo makaka-receive ng regalo, or kayo ang magbibigay ng gift, no? So, nakita ko dito.
Tatlo lang pala yun. Tingnan natin. Diba dito may mga namit na kayong new person, no? Babae? Or friend? Or something ganun. Ang nakita ko dito. Tingnan natin. Sa nakita ko sa'yo, yun nga, nandun na yung suporta mo at may tao na rin. Vice versa tayo. Nandun na may sinusuportahan ka na nakakampante ka na handito na yung the love is in the air, no? Kumbaga na handito na yung situation na nagkakaroon ka na ng tamang landas. Landas sa atin, naligaw ba ako? Hindi naman, nagkaroon na ng enlightenment sa'yo na alam mo na yung mga layunin at pananaw na gusto mo sa buhay. Kumbaga, maraming nagbago sa'yo because of the maturity. Ang dami mong na-learn, ang dami mong natutunan sa ano. And then ngayon, nakita ko naman na, yes, enlightenment. When it comes sa'yo, syempre, ang nakita ko dito, handa na rin yung pagpipray. There's someone here or maybe you, there's a praying na, yun nga, forever, I hope ito na, hindi man, trabaho man yan or relationship man yan, hando na yun eh. May mga promises at may mga pangakuan sa iba. Kumbaga nagkakaroon na ng, ano tawag dito? Nagkakaroon na ng pagsibol ng buhay mo, no, sa nakita ko dito. Yun nga. And then, iba dito siguro, may pangakuan na nagpa-promise na rin kayo siguro sa sarili nyo na I want to be stable hanggang sa future. Yan, na maaari nagsisave na nga kayo ng money, nagsisave na kayo for the future, ganyan. Nagtithink na kayo para sa future nyo sa nakikita ko to. Kumbaga, meron na rin tao or meron na rin ikaw or siya, ano na yung you value your person, you value your situation, trabaho man yan, relationship man yan. Yung mga nasa paligid mo, nandun na nakikita mo na yung kung sino yung tao na pinaka-deserve na i-value, no? Sa nakikita ko dito, hando na yun, na nabubuo, nakakaroon na pagkabuo ng mga ganong tawag ito, scenario, ganyan, situation, no? Siyempre, hindi naman na minsan kulang ka sa tulog, may mga iniisip ka, masakit ang ulo mo, ganyan, baka may headache ka, ganyan. Andun din sa minsan, may mga sitwasyon na nape-pressure ka kasi maaring naiisip mo na kung ito bang ginagawa ko ngayon or pinupunla ko ngayon is magiging okay. No, andun din yun sa pagtithinking. You learn, kumbaga, iniisip mo siguro na kung itong sitwasyon mo ngayon is baka mangyari o pagganap ng dati, ganun. Kumbaga yung pagiging stable mo sa ngayon is may pag-aalala rin siguro, baka nape-pressure ka o na sa trabaho mo or sa relation mo o pag-aalala sa nakita ko ito, baka nape-pressure ka na magiging maganda ba yung kalalabasan nito, yung mga ganun situation, no? Na syempre na dito na rin yung sigla na muling you give your determination sa mga bagay-bagay. Andito na yung you create yourself, no, for a new sa nakikita ko dito. Ang dami mo na rin experience, may mga dinedevelop ka na rin sa sarili mo, may mga pinag-iisipan ka. Handa na yung pag-iisip Pinag-iisip ka na ng malalalim na situation, na ganito, ganyan, for the future, ganito, dapat, ganyan. No, may mga ganun ng pag-iisip, no? Maaring iba dito, tinitrain or you're training for something. Ang nakikita ko dito, yun din, nagkakaroon na nga ng merit sa mga ginagawa mo sa ngayon, no, sa nakikita ko dito. Kung may mga gagawin ka na talaga dito sa'yo. Andun na rin yung paggalang or hindi man niya i-express sa'yo or ikaw, no, vice versa, hando na yung paggalang sa isang tao, no, ang nakikita ko dito. Pagpapahalaga, actually. Tingnan natin. Care. Anong care para kay Libra? Ano iniisip mo? Palaging tulog-tulog din pag may tema.
Okay, ibig sabihin, sa ngayon, nakita mo na yung, alam mo na at nakita mo na, paano ba? Kung sa tao o sitwasyon, ganyan, tao o sitwasyon, nakita mo na yung tamang daan para sa'yo, no? Kasi nakikita ko dito, you're starting afresh, maring nakita mo na yung taong kailangan mong pahalagahan sa buhay, or tao man yan, or situation, trabaho man yan, ganyan. Handun na rin na nakita mo na yung mga yung kulang sa buhay mo na happiness, joy, nakita mo na yun yung fulfillment na yun, no? Oo, minsan nandun yung pag-aalala, hindi natin masasabi yun eh. Iba dito mga biglaan, no? Mga biglaan, or maybe sa iba is nandun na rin yung may mga opportunity, maaaring may mga opportunity sa iba na parating sa inyo, no? May mga maraming opportunity daw. Nakita ko na rin na you have a positive destination, clear path. Nakita ko naman you continue ka talaga sa direction mo to find yung goal sa iba sa inyo. Kasi nakita ko nag-i-start na rin kayo, no, ng bagong buhay or bagong mga situation, no, opportunity man yan sa nakikita ko dito. Handun na rin na nagkakaroon na rin ng mga, para may pagkakaroon ng pag-uusap, pagkita, parang there's a celebration, ako nakikita, celebration, happy gathering, close relationship, maybe you or vice versa, they give love and support sa'yo, sa nakikita ko dito. And yun nga, baka may chill-chill, lalabas kayo, inom ng kape-kape, dinner, mga ganun, no? Parang may pagkikita ng mga magkakaibigan or mga kakilala sa trabaho, mga ganyan. Special person, ganyan, na malapit sa puso mo. May mga cooperation ako nakita, collaboration, ganyan. May mga joy na ako nakikita sa'yo ngayon. Ang sinasabi din dito, someone is nagkakaroon ng regret. May taong nagsisisi. May taong nagsisisi, and maybe this is a friend of you, or friend become a lover sa iba. O kaya kasama sa trabaho. Parang nagsisisi siya. Nakita ko dito parang they want to confess at gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. I don't know why, pero ganun nakita ko. May taong ganun. Or maybe ikaw to. Kumbaga na, andito na rin siguro ikaw na you're starting afresh at nilinis mo na yung mga bagay-bagay na hindi na talaga kailangan sa'yo. Kumbaga, in-accept mo na yon na, okay, it's fine. This is my new world, my new happiness. This is my new beginning. Kumbaga, andun na rin yung siguro, andun na rin yung trustworthy when it comes to yourself, trustworthy dun sa mga tao na nakikilala mo ngayon, yung mga, kung nasaan ka ngayon, andun na rin siguro. No? Tingnan natin. Ano yung libation? Bakit? Sino to? Ay, may babalik? Ay, hindi. Iba dito may new love, ano? Someone offering a love? Meron na ba kayong bagong minamahal sa ngayon? Kasi may new love ako nakikita. Pero, may nagpipray. Merong nagpipray na nasa pain situation siya. Medyo hindi pa siya na nakaka-recover. Magulo yung isip niya. Maaring may taong na nakaaway ka. Kasi pag titingnan ko dito, may ganun. There's a confession, di ba? Kumbaga may tao na parang gustong mag-confess dito sa nakikita ko dito, and then ito ka duktong siya. There's a person here na in a pain, medyo yung hindi siya masaya, naari hindi kayo nagkasundo nito, no? Trabaho man yan or karelasyon mo ito, medyo matagal na rin itong ganito nararamdaman, o baka ikaw ito, no, na may ganitong pain nararamdaman, very emotional. May mga disappointment din sa iba sa inyo when it comes sa work, ganyan. Nandun din yung ikaw minsan, kung nasa work ka or sa ibang bagay na aspeto ng buhay mo, may sitwasyon ka na hindi ka masaya. Hindi ko nakikita na masaya. Magulo yung isip mo. Parang tagal mo nang kinikimkim. May mga matagal ka na kinikimkim na
pain inside, no, sa nakikita ko dito. May sad. Minsan siguro nasa sad ka. Siguro, nakikita ko naman, you have a, ano naman eh, positive destination eh, sa nakikita ko dito. Pero I don't know kung ikaw ito o hindi, ano, sa nakikita ko dito. Yun. Maaring may pag-aaway din na magaganap sa paligid mo, either sa kasamahan mo sa trabaho, karelasyon, maaari nagkaroon ng pag-aaway, conflict, hindi nagkasundo, karelasyon man yan, separation, ganyan. May mga nangyaring depression sa iba. Kumbaga, there's a heartache. May nagtaas kasi ng ego. May nagtaas ng ego, siguro dito yung part na ikaw lang ang umiiwas sa kanya. Nagkakaroon ng distance kasi ako nakikita sa'yo. No? Kumbaga, iniiwasan mo lang yung mga tao na alam mo na yung naiinis ka, ganyan, inis sa'yo, mga ganun, ang nakikita ko, no? There's an agreement din ako nakikita sa iba. Nagkaroon ng agreemento, nagkaroon ng battles, a struggle na naganap ko, no? And then yun nga, nakita ko na tapos ka na ba? Tingnan natin. Ingat ka kasi baka may hindi ka makaintindihan na tao. Ano ba to? Pupo ng anak ko. Ibig sabihin, may tao dito na naging diktador. May tao dito na parang, I don't know, binastos ka? Parang ang pangit kasi ng salita niya. Naging brutal siya. Maybe rude, naging bastos, kanya something. And then yun nga, may tao na very manipulative. Nakita ko rin yung pagiging weak mo. Parang ikaw na lang din yung umiwas dito sa sitwasyon. O ikaw ang iiwas dito sa sitwasyon na to, no? Doon din yun, yung mga hindi ko alam kung natatakot ka or tinakot ka. Kumbaga, doon na lang, siguro ayaw mo lang din palakahin yung away, kaya minsan siguro iba sa inyo, umiiwas na lang, no? Kumbaga mangyari man yun, ikaw na lang iwas, tahimik ka na lang. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa iyo, no? Kumbaga, then, may part sa buhay mo na nakokontrol ka because of the pain. May tao rin na naging abusado. Someone's breaking a promises. Ako nakikita dito. May tao naging dishonest. May tao na hindi ko alam, parang inapi ka ba? Parang api. May pang-aapi. Ako nakita dito. You feel api. Ganyan. Siguro nararamdaman mo na api ka. Mga ganon. No, sa nakikita ko dito. Yun eh. Ang nakita ko eh. Siguro hindi pa totally may mga sitwasyon sa aspeto ng buhay mo na hindi mo pa totally siya na-heal or hindi mo pa siya talaga na-accept. May nag-aaway ba when it comes to a territorial? Parang ganun, territorial money, ganyan ang nakikita ko, no? Kasi may mataas na ego ako nakita. Nagkakaroon din ng competition when it comes sa iba, no? Either sa trabaho mo, ganyan, o sa relasyon mo, may competition. Ano yung promise para kay Libra? Meron nga. Oh my God. Mukhang ano Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng doubt or nagkakaroon ka ng lack of clarity sa tao na nakakasalamuhan mo, either your love, no? Yes, maybe they promise or you promise dito sa sitwasyon na to, pero ang nakikita ko na isa sa inyo nagkakaroon ng choices. Nagdadalawang isip eh. Hindi nyo, siguro andun yung part na, kasi may nakikita kasi ako na yung isa, nagtitink siya na you are my lover. Pero yung isa rin, nagtitink na you are my friend. Patay tayo dyan.
Kaya ngayon, siguro, nakikita ko dito, there's a lack of clarity dito sa sitwasyon na to. Din yung may lungkot. Siyempre, may mga false impression ako nakita. Minsan, dumadaan ka sa kalungkutan, hindi walang sigla, yung parang naiisip mo na, may patutunguhan ba? Parang gano'n nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin kung may patutunguhan ba to. Pero sabi niya parang, may tao na nagsabi, friend, oo, tama. Kasi, may tao dito na nakita ko parang, no, we just friend. Pero isa lovers. Pero ang nakikita ko kasi, yung isa why? Kasi yung isa may gustong iba. May gustong gawin na iba. Or may gustong iba. Kumbaga, when it comes to a love, hindi niya maibibigay yung love na gusto mo sa kanya. Sa iba ang may iba pa siya na gustong pagtuunan sa nakikita ko dito. And then, paano ko ma-explain? Oo, there's a promise or you think na ganun ang nakikita ko, pero hindi siya hindi siya totally success eh. Ganun, ganun. Hindi ko nakita ang success kasi may isang tao na hindi niya kaya ibigay yung love kasi curious siya sa ibang tao. Kaya siguro, handun ka ngayon siguro sa situation na nalulungkot ka, baka pagsisihan mo na naman tong situation na to, if ever, may mga ganun thinking din, no? Or mga mag-fail na naman itong situation na to. Ganun din naman sa trabaho. Siyempre, kung kayo is, you're na trabaho, work, business man yan, andun pa rin na nakakaroon kayo ng choices in life, no? Sa nakita ko, baga may mga sitwasyon na gusto nyong gawin na ibang trabaho man yan o opportunity sa buhay nyo, pero andun yung thinking na magsasucess ba to? Baka mag-failure, baka magkapagsisihan ko to. Andun ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng self-doubt. Ganun din sa relationship. Nagkakaroon ka ng self-doubt. Ano yung saving para kay Libra? Okay. Sabi ko, parang tanga si ate, no? Yan yan na. Unawain nyo na lang ako, ha? Ay, my God. Ano ba yan? Kalokohan na to. May tao na naghihintay na ibig sabihin, may mga tension na hindi natatapos. May mga sadness ako nakikita sa'yo. Sabi ko nga sa inyo, magtulog-tulog kayo. You're stuck. You're feeling stuck sa nakikita ko dito. May paghihintay eh. You're waiting for the answer and revelation and enlightenment sa nakikita ko dito sa isang situation. Don't say, wag mo i-save yung feelings mo o yung full of energy mo sa isang bagay ha, na hindi ka sigurado. I-keep mo yung energy mo na yon sa'yo. Magtira ka sa sarili mo. Kasi sa nakikita ko dito, hindi ganun ka stable or, hindi ko pa kayo direktahin no? Tanga-tanga ni ate. Ganun. Kasi ang nakita ko more on sadness, thinking, tama ba yung tama ba to? O tama ba yung anong bang patan dapat kong tahakin? Tama ba yung pat na tinatahak ko? May mga negative thought, ganun no? Handun yung sitwasyon na nakokontrol ka ng nakaraan. Na kasi natitink mo na baka sakaling ito is mag-fail muli at hindi mag-success. Mga ganun nakita ko. When it comes naman sa iba, yes, there's a person naman dito na there's a competition, someone's bullying, or you feel bullying sa isang tao na kasama mo sa trabaho, ganyan, or karelasyon, nakita ko dito kasi nakita ko nakokontrol ka rin ng nakaraan. May mga sitwasyon na ibang aspeto ng buhay mo nakokontrol ka ng nakaraan. Andito yung sitwasyon na may takot, no? Halimbawa, nasa workplace ka, trabaho, business, something ganyan. Yung situation mo na yun, you're stuck. Yes,
naghihintay ka eh. Naghihintay ka ng enlightenment. Minsan nawawala ka na rin sa ano mo na, parang gusto mo ng ibang path pero hindi ka makaalis. Natatakot ka. Kasi natatakot ka na kapag ikaw is umalis at sumubok sa isang bagay, at baka ikaw is mabigo katulad ng dati, kung sa relationship man yan, or kung sa trabaho man yan, ganun din, na baka ikaw is mabigo. No? Kaya ngayon, nakikita ko dito na wala ka pang decision making na nangyayari. Kumbaga, 50-50, 50-50 sa path na tinatahak mo sa ngayon. Relationship man yan, o trabaho man yan, o business man yan. Sa nakita ko sa dito. Pero ang sinasabi to, you need to be patient, think, syempre, isave mo yung sarili mo na huwag kang masaktang muli tulad ng dati. Syempre, magtira ka para sa sarili mo. So, kasi may tao rin kasi dito nagsisinungaling. No, may tao na nagsisinungaling. May binala ka na bang tao? Di ba naputol? Parang someone's black. May binala ka na ba sa buhay? Parang someone's black. May tao na ayaw makipag-usap. Bakit parang nakikita ko sa'yo, parang you're in a pain. Parang may sitwasyon ka na naista ka talaga, natrap ka, nagkakaroon ng restriction, nagkakaroon ka ng frustration sa ngayon. Sa nakita ko, more emotional. Kasi siguro, you want ng forever, or you want magkaroon ng stability sa part mo ngayon, pero parang hindi ko makita yung movement dito, no? Ganun nakita ko. May conflict? Nagkakaroon ba ng conflict o magulo lang talaga yung isip mo sa ngayon? Kasi hindi ka sure sa tinatahak mo. Ay anak, ano ba yan? Sa tinatahak mo ngayong landas. Sa nakikita ko ito. Mag-ingat daw kayo. Medyo may bad health or bad kayong ginagawa when it comes to yourself. No? May mga, siguro, yun nga, magtulog-tulog kayo, kasi kulang kayo sa tulog, or baka night shift lang kayo, more nagiging emotional kayo. Tsaka when it comes to sa mga food, ingat din sa pagkain sa food. Oo, siguraduhin mo na okay at healthy yung kinakain mo. Tsaka sinasabi dito, hindi to yung minsan may mga words na sinasabi sa'yo na na-hurt ka. Ganun ang nakikita ko. Pero hindi ko nakita yung movement eh. Hindi ko nakikita. Ang sabi kasi dito, you need to sacrifice. No? Kailangan mong i-accept yung mga bagay-bagay. No? Kaya hindi ko nakikita yung you need to move on, kumbaga. Hindi ko nakita yung movement. You need to move on, syempre. You need to move on. Sa nakita ko dito. Huwag kang magpadala ng sitwasyon sa nakaraan. O ng sitwasyon mo na i-stuck ka. Ganyan. Ano yung stress mo? Libra. May mga inaalala ka kasi. May tao na nagsisinungaling sa'yo. Yung iba dito, anak niya nagsisinungaling. Kung may anak kayo ha, may anak na nagsisinungaling. Iba dito, malapit sa puso mo, karelasyon mo, tatay mo, magulang mo, or mismo kayo. Nagsisinungaling na kayo sa sarili niyo. Kasi minsan, ang lungkot niyo pero hindi niyo pinapakita yon. May mga pag-aalala kayo pero hindi niyo pinapakita yon. Nagsisinungaling na rin kayo sa sarili niyo kasi puro doubt eh. May mga lack of clarity akong nakikita sa iyo talaga. No? May mga naaalala ka from the past na mahalaga sa iyo, na vinalue mo, no? Ang nakita ko dito, naaalala mo yon, or may lungkot
may lungkot ako nakikita. Tingnan natin. Nga. O, diba? The devil again, no? Nandito ka nga talaga sa sitwasyon mo na ang lungkot ng loob, pero sa labas, pinapakita mo na okay ka, masaya ka, pero hindi. Nagkakaroon ng mga confusion, nagkakaroon ng creative block, nagkakaroon ng blockage sa landas mo kasi hindi ko nakikita yung new beginning sa buhay mo. Sa ngayon, yes, you're super stuck. Sa ngayon, sa nakita ko, stuck ka talaga. Bakit ganun? May tao na nag-iisip ng masama sa'yo. Or vice versa tayo. May tao na, yes, talaga? May masamang magsalita sa party mo. May taong masakit magsalita. Pero may tao rin dito na kakaroon ka ng dark thought eh. I-clear ko nga to, bakit siya lumabas? Bakit? Alam mo, may tao dito na nagpipretend na mabait siya pero hindi siya mabait. Ingat ka. More emotion ka ngayon nagkakaroon ng mga disappointment sa'yo. Kaya pala dito ka sa stress mode. Nape-pressure ka eh. Sa ngayon, nape-pressure ka. Andun yung mga sitwasyon, disappointment, lungkot, loneliness. Tapos, andito rin yung ang daming toxic. May toxic na tao sa buhay mo. May mga nag-fail. Ibig sabihin sa iba may nawala from the past na naalala nyo. Ganun yung iba nakita ko dito, may mga situation. May taong umalis. May taong umalis? Nawawalan ka na hatakin ko nga to. Paki-explain nga sa akin, ba't siya ganito? Okay, iba sa inyo trabaho, no? Iba sa inyo trabaho, yan, nape-pressure kayo sa trabaho nyo. Iba sa inyo, there's a person here na nakokontrol kayo ng sitwasyon. O person or situation. Ako nakita. Ingat ka kasi may mga nagsisinungaling sa'yo. Nagkakaroon dito ng, huwag ka magpa-hold sa isang sitwasyon para ma-stuck. You need to give effort to make a new beginning dito sa buhay mo. Kailangan mong mag-take a risk, sa nakita ko dito. Ang dami nag-fail sa'yo. Ang daming lungkot, emotion. Give effort. Kailangan mong kailangan mo magpasya sa ngayon. Huwag kang magstay sa lungkot at emotional na nakikita ko. Ang daming opportunity na nawala sa iyo, Ang daming pangyayari na nag-miss sa iyo. Nagkakaroon dito ng distraction talaga sa buhay mo to make a new beginning. Yes, may mga miss opportunity, miss chances na nagaganap sa iyo. I hope hindi ka nagkukulang sa pera, I hope hindi ka nagigipit sa pera. Pero ang sinasabi dito, may mga new beginning naman akong nakikita sa iyo pero hindi mo siya nare-receive.
ang nakikita ko, may taong hindi nagpa-value sa'yo eh. May taong hindi ka bina-value. Tingnan natin. Pwede bang malaman to? Dalawa-dalawa naman. Sabi dito, alagaan mo daw yung sarili mo. Kailangan mo daw magdesisyon kung gusto mong magsimulang muli o hindi. Kung gusto mong ibalik yung dati mong sigla o hindi. Alisin mo to. Alisin mo ito. No? It's time to decide. It's time to level up. Then, ang nakikita ko dito, may 4-4 ka oh. It's time to create eh. Kailangan mo uling magpunla. Kailangan mo uling mag-create ng sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo ibalik yung sigla mo. And you need to value yourself. Then, may nakita akong ano dito. May tao, this are getting together. Ako nakikita dito. May getting together. May tao daw na makipag-usap sa'yo. Apart from family or kasamahan sa trabaho. Basta malapit sa puso. Close relationship kanyan. May mga gusto kang ma-achieve. Okay. Ibig sabihin, maaaring may taong makikipag-usap sa'yo na related ang money. Pero, sa nakikita ko dito, hindi mo siya matutulungan. Kasi, hindi ko alam kung ayaw mo siyang tulungan or hindi mo siya matutulungan. Yun na nakita ko. Maaring kulang ka sa pera. Maaring you want to save money. Ganyan. For the future. Maaring itong taon na to is, kumbaga doon yung pangako niya na hindi naman niya natutupad. Kaya parang naano ka na hindi na kailangan. O kaya may mga experience ka sa nakaraan na hindi mo na hindi naman nababayaran or pangako na papako, mga ganon. Na may tao daw na ganon na makipag-usap sa iyo about money. Yun. Sa iba naman sa inyo, handito ka sa sitwasyon mo na kung gusto mo mag-iba ng landas when it comes to opportunity, trabaho man yan, business man yan, hindi ko nakikitang magagawa mo siya. Kasi kanina ko pa nakita yung walang beginning. Hindi ka makapag-decide dito, no, sa nakikita ko. Parang, yun. Kung nasaan ka ngayon, dun ka. Mag-i-stay ka muna dun sa nakita ko. Kasi kahit na mapapaano may happiness ako nakikita, na kahit paano naman may achievement, a little achievement naman ako nakikita sa'yo kung nasaan ka sa ngayon. Kaya you're not deciding path to make a new beginning sa mga ibang bagay, sa trabaho, ganun. Sa iba sa inyo, yun nga, siguro may lovers na yung iba sa inyo. Pero, may tao kasi naglilihim eh. May tao na maaring hindi niya sinasabi rin sa iyo yung lahat-lahat. Yun na nakikita ko. Kung sa lovers yun o maaring kayo yun. Hindi niyo sinasabi yung lahat-lahat kasi nakita ko yung paglilihim. Ano po yan? Natatakot kayo? May mga sitwasyon na wala ka daw magawa eh. Mag-trust ka daw sa intuition mo. Oh, okay. May tao dito na may hidden. May tao dito na may sikreto. May sikreto ka ba? Libra? May tao dito may sikreto. O ikaw, you have a secret kaya natatakot kang malaman ng to. Kumbaga may tao na nagtatago. Baka sabi niyo nagtataguan kayo. Hindi. May tao na may itinatago. No, may tao na itinatago, tao na masikreto, tao na there's a liar, dishonest,
you thinking na itong tao na to is nagsisinungaling. Yes, nagsisinungaling siya. May tao na nagsisinungaling. May tao na sneaky person. May tao dito na wala lang. Hindi ko nakikita yung pagkilos eh. Hindi ko nakikita yun. As in. Bakit may sinasabing dental clinic? Ipin. May nagpa-ipin. Meron bang nagpa-ipin tuloy eh? I-check nyo, no? Baka may nabubulok ng sa inyo or sumasakit ipin mo or nagpapadental kayo na naloko kayo, ganyan. Baka or hindi naging maganda yung resulta. Yan ang nakikita ko, no? Dito sa sitwasyon na to. May gusto kayong i-develop gusto nyo i-develop yung sarili nyo pero hindi ko nakikita na nagkakaroon ng development kasi nagkakaroon kayo ng pangamba sa ngayon sa nakikita ko dito kasi yun nga siguro in the past ang daming nangyaring experience na hindi mo nagustuhan. Haba na nito. Pagtsagaan nyo ha. Bakit? Para saan? Kulang ba kayo sa pera? O may problema kayo sa trabaho nyo? Okay. Hindi ko naman nakikita. Yung iba siguro kulang sa pera or tama lang, ganyan. Nakakaraos. And then nakikita ko sa'yo dito, kalma ka lang pero may malungkot ka. There's a struggle, no? Parang you feel left out in the cold. Parang feeling mo nag-iisa ka ngayon. Nag-iisa ka ngayon. Siguro minsan pag nag-iisa ka, nalungkot ka. Ganyan. May mga iniisip ka, may nararamdaman ka raw. May sakit ka ba? Ulo mo, paa mo, masakit ba? Meron kang mga inaalala. Meron kang mga struggle, problem ako nakikita sa'yo eh. More on trabaho and money, no? Sa nakita ko dito. Lalo na mga iba dito kasama sa trabaho, mga nakakausap. Sa nakita ko dito, bakit may taong very cold? Or ikaw, no? Alagaan mo daw yung sarili mo. Kasi ngayon, kailangan mo daw ng mental peace. Kailangan mo daw magkaroon ng layunin, objective in life. Kailangan daw mong mag-look sa the future. You're praying. You're praying talaga na for something na pagbabago. Always naman, no? Kasi maka-Diyos naman kayo. May mga sitwasyon na kailangan mo i-accept. May mga sitwasyon na parang may naiwan, parang pinag-iwan, parang you feel left out in the cold eh. Parang iniwan ka ba sa ere or maaring may wala ka lang, sa ngayon may mga sitwasyon na hindi mo ma-accept. Ganun ang nakikita ko. Nagkaroon ng rejection sa iba, no? Pero more on struggling ka sa ngayon. Yun na. Arigatou naman sa God bless.